Kahit ano pang gawin natin, hindi na maibabalik pa nangyari. Mga kriminal ang kumidnap sa anak natin, Loida. Huwag mo naman akong parusahan sa nangyari. Ama din ako. Anak ko, si Baby Jane. Ano bang problema mo sa akin, Nadine? Pag sa harap ni na mama at papa, napakahinhin mong magsalita at mabait ka. Pero pag sa akin, lagi kang galit. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Masyado kang pa-sweet. Alam mo bang kinikilabutan ako sa kaartihan mo? Nakakainis. Ikaw ang ampon. Ako ang tunay na anak. Pero, mas pinapaboran ka nila. Mas mahal ka ng mag-asawang yon. Sa tingin mo, hahayaan kong itsapuera ako? No way! Dark Shadows 101. In the world of darkness, various forms of evil unfold. A world constantly being escaped from. A world fiercely fought against. Yet amidst it all, love also blossoms. There is also laughter. Dark Shadows 101. Subscribe and click the bell button to stay updated on our new videos. Baby Jane! Loida! Nananaginip ka na naman. Buhay ang anak ko, Ben. Nararamdaman ko, buhay ang anak natin. Kung buhay man si Baby Jane, makakabalik siya sa atin. Paano? Nasaan ang anak ko, Ben? Bakit hindi mo nakuha ang anak ko? Loida, ginawa ko ang lahat. Hindi! Pinabayaan mo na mawala ang anak natin! 2 milyon ang nawala sa atin. Ginawa ko yun para maibalik lang sa atin si Baby Jane. Wala akong pakialam sa pera. Kailangan ko ang anak ko. Ang anak ko. Loida, wala na si Baby Jane. Wala kang karapatang sabihin yan. Ako ang ina. Alam kong buhay ang anak ko. Kahit ano pang gawin natin, hindi na natin maibabalik pa nangyari. Mga kriminal ang kumidnap sa anak natin. Ako kong mama? Ha? Oh, Baby Jane? Baby Jane? Anak? Aryan po ang pangalan ko. Una ko siyang nakita sa bahay ampunan. Magaan na agad ang loob ko. Kaya agad ako nagtanong-tanong at inasikaso ko ng mga dokumento. Para legal ang pag-ampun natin sa kanya. Medyo kahawig mo siya, Loida. Hindi kayo nagkakalayo ng mata. Bien, magkasing edad sila ni Jane. Napakaganda ng anak ko. Ngayon lang ulit kita nakitang ngumiti. Salamat naman, Loida. Kaya pala umalis ka. Kahit hindi oras ng trabaho, inaasikaso mo ang pag-ampon sa kanya. Hindi ako huminto sa paghahanap ng anak natin. Nagbabaka sakali na kahit sa mga ampunan, makita ko si Baby Jane. Hanggang sa makita ko si Aryan. Bien, iba ang lukso ng dugo ng ina sa anak. Pakiramdam ko, siya ang anak natin na si Baby Jane. Loida, please, don't overthink. Ilabas mo ang totoong nararamdaman. Ang iyong pananabik at pagmamahal sa anak natin. Maaari mong ibuhos kay Aryan. Pero sana, huwag mong kalimutan. She's not our biological daughter. Bakit hindi? Sa tagal ng panahon na wala si Baby Jane, marahil ay wala na siya. Pero nang makita ko si Aryan, ibang pakiramdam ko. Masayang masaya ako, Bien. Mula sa araw na ito, ituturing ko na siyang tunay nating anak.
Ganon din ako, Loida. Ngayong may anak na tayo, buo na ang pamilya natin. Salamat. Salamat, Bien. Mahal na mahal kita, Loida. Salamat at tinanggap mo si Aryan. Sana mapatawad mo na ako. Oo, Bien. Mahal na mahal din kita. Sana maintindihan mo. Labis akong nangungulila sa anak natin. Patawarin mo ko. Bien, I'm so happy. Salamat. Napuna ni Aryan ang lungkot sa puso ni Loida. Bumalik ang masayang pagsasama ng mag-asawa. Sa kabilang dako, may mga pusong uhaw sa yaman, mga gutom na sikmura. Kalalabas lang ng kulungan ni Nadine ang magkapatid na si Dante. Nakaisip na ito ng paraan upang baguhin ang buhay nilang magkapatid. O yan. Jan, tsak na buhay prinsesa ka. Ano yan? Wala akong hilig magbasa ng dyaryo. Matagal nang hinahanap ng mag-asawa ang anak nilang kinidnap. Nag-iisang anak. Alam mo bang nagbigay pa sila ng pabuya sa makapagtuturo o makapagsasauli ng anak nila sa kanila? At ano naman ang kinalaman ko dyan? Oy ha, adik lang ako, pero hindi ako kidnapper. Hindi ko kaririyan. Umiral na naman ang kabubuhan mo. Makinig ka kasi muna. Diretsahin mo na lang kasi ako. Ang dami mong cheche-bureche. Kasing edad mo lang ang anak nilang nawala. Alam mo ba kung bakit ako nagka-ideya? Kasi di nagkakalayo ang itsura mo sa ina ng bata. Os? Di nga. Ay, sinasabi mo lang yan kasi mas gahamang ka sa pera kesa sa akin. Hindi lang ako makikinabang na din. Lalo ka na. Sige nga. Paano, Aber? Magpapanggap kang ikaw ang nawawala nilang anak. Ay, wow! So, aarte ako? Ganon. Oo, di ba? Artistahe ka naman talaga. Hindi lang sa itsura, lalo na sa ugali mo. Mahirap naman ang pinapagawa mo, tol. Magkukunwari ako. Mayayaman yan. Kalalabas ko lang ng kulungan eh. Paano kung magkabukingan? Di kulungan ang bagsak ko. Babalik ako? Ay, baliw ka ba? Ipapahamak mo pa ako eh. Matagal ko nang sinusubaybayan ang kaso ng mag-asawang yan. Bukas ang istorya ng pagkawala ng kanilang anak sa dyaryo. Sa laki ba naman ng ransom money na pinakawalan nila para lang maibalik ang anak nila? Pagpipiestahan lahat ng lipunan. Nagbayad naman pala ng ransom money. So nasaan na yung bata? Hindi na ibalik. Kaya hanggang sa mga oras na ito, hindi nila alam kung buhay o patay ang bata. Ganon? Paano kung patay na pala? Di bubuhayin natin. Papasok ka sa buhay ng mayamang mag-asawang ito. Magpapakilala ka na ikaw ang nawawala nilang anak. Ay, mababang shooting yan, tol. Tutulungan kita. Talaga lang, ha? Ako bahala. Bibilib ka sa akin. Aspiring director yata itong kapatid mo. Akong bahala. Galingan mo lang ang drama mo. Tsak, titiba tayo ng yaman dito. Ay, sige. Game ako dyan. Ganito ang gagawin natin. Lubos na pinagandaan ng magkapatid ang plano. Walang sinayang na oras. Dala ang kwento na puno ng kasinungalingan. Pilit na pinaniniwala ang mag-asawang Loida at Bien. Anong sinabi mo? Totoo po ang sinabi ko, Mama. Naikwento sa akin ng magulang namin na isang hindi kilalang lalaki ang nag-iwan ng isang sanggol sa kanya.
Ang sabi, babalikan lang daw. At babayaran siya ng malaking pera. Pero hindi na ito binalikan. Bien, Sapat na ba yan? Para maniwala kami na anak nga namin siya. Balita po sa radyo at dyaryo ang pagkidnap ng isang batang babae ng panahong yon. Hinala po ng magulang namin na ang batang yon ay siyang binigay sa kanya. bakit hindi kayo nag-report sa pulis? Bakit hindi nyo binalik ang batang babae? Sa may kapangyarihan, kung yun palang hinala ninyo. Bata pa rin ako noon, ma'am. At mahirap pa po kami sa daga. Kulang po sa edukasyon ng aking ina at isa pa po. Pangarap din ng aming mga magulang ang magkaanak sila ng babae. Magandang bata po noon si Nadet. Kaya po, tuluyan na po namin siyang kinupkop. Pasensya na. Maraming kwentong nagkakapare-pareho. Hindi sapat ang kwento mo para paniwalaan naming mag-asawa. Namatay na po ang aming ina. Kaya po naisipan ko na ibalik na sa kanyang tunay na mga magulang si Nadet. Bien, tingnan mo ang kanyang mukha. Napakaamo. Naalala ko na ganyan ka rin noong dalaga ka pa, Loida. Hindi kaya. Anong patunay na totoo ang kwento ng iyong ina? Patay na po siya para magpatunay sa inyo. Ito po ang katibayan na wala na po siya. Ito na po ang death certificate. Totoo nga, Bien. Ang kwento po sa akin ng nanay ko. Bago siya namatay, malakas daw ang kutob niya na kinidnap lang ako ng taong nagbigay sa kanya. Dahil sinabi sa kanya na maswerte daw sila. Dahil mayaman ang mga magulang ko at nag-iisang anak. Diyos ko. Hindi natin sila masisisi, kuya. Kung ayaw nilang maniwala. Sabik po ako sa pagmamahal ng tunay kong mga magulang. Ang tagal ko pong naghintay. Hinanap ko po kayo. Iha, Ilang buwan ang sanggol nang ibigay ito sa nanay ninyo? 6 na buwan daw po ako noon. Bien, baka siya na nga si Baby Shen. Bien, Pasensya na kung marami kaming tanong sa inyo. Matagal na panahon ang lumipas. I'm sorry, Iha. Kung pinagdadaanan mo ang ganong hirap. Kung ikaw nga ang nawawala naming si Baby Jane, magiging masaya kami. Idadaan natin ito sa isang legal na proseso. Ano po yun? Kailangan ka naming ipa-DNA test, Iha. Patunay kung totoong anak ka namin o hindi. I'm so sorry, Iha. Pero kung gusto niyong dumito muna, papayag kami hanggang sa mailabas ang resulta ng DNA. Kuya, Sang-ayon po kami, ma'am. Sir, hindi po namin kayo masisisi. Iba na din po kasi ang panahon. Marami nang manloloko. Ayos ka lang ba, ha, sis? ay, opo kuya. Sinusumpong lang po ako ng hika ko. May hika ka? Alam mo bang sa murang edad ng anak ko noon, hikain na din siya. Sige na, dumito kayo magkapatid. Wala kayong problema dito. Manatili kayo hanggat hindi lumalabas ang resulta ng DNA. Ma? Pa? Nandito na po ako. Ha? Aryan, anak, halika. May papakilala ako sa'yo. May bisita po pala tayo. Hello po. Siya si Aryan, anak namin. Anak, dito na muna sila titira pansamantala. Opo, ma. Aling Meding, samahan niyo si Nadine sa isang bakanting silid, malapit sa silid ni Aryan. Iho, okay lang ba? Sa guest room ka muna? Sir, pasensya na po. Ayaw po sana namin kayong tanggihan. Pero hindi ho namin ugaling tumira sa bahay ng hindi namin kaano-ano. Kuya,
Babalik na lang ho kami kapag lumabas na po ang resulta ng DNA. Kasi nakakahiya ko ang lumabas ay hindi pa... Ogag ka talaga, no? Bakit mo tinanggihan? Di sana, matutulog na tayo mamaya sa malaki at malambot na kama with aircon pa. Kama na naging banig pa. Kasama yun sa drama. Kunwari nahihiya tayo. Paraan yon para lumambot ang loob nila. Ay, wala na. Unang shooting pa lang, the end na agad. Anong the end? Intro pa lang yon. DNA! Hindi mo ba alam yon? Siyempre, kung idadaan sa DNA, wala na tol. Tapos na. Siyempre, lalabas doon na hindi talaga kami magkadugo. Kung hindi natin magagawa ng paraan, Ha? So ano? Nadine! Woo! Ito na! Okay na! Solved na! Anong pinagsasabi mo? Sinundan ko ang mayamang si Bien. Wala talagang inaksayang oras ang gago yon. Aba, hindi ako magpapauli. Simula ng pagyaman natin, sis! Talaga? Okay. Pero, paano yung resulta? Yun na nga ang ginawan ko ng paraan. Nagkautang pa ako ng malaki, anak ng tinapa. Hindi pala biro ang bayad para lang sa DNA na yon. Kuya, anong ginawa mo? Siyempre, ang lalabas sa resulta negative. E di pinalitan ko. Talaga? Ay! Ang galing talaga ng kapatid ko! Mautak! Sa larangan ng pera, malakas talagang umandar ang utak ko. Ay, tara kuya, punta tayo sa malaking bahay. Excited na ako. Hinay-hinay lang, sis. Huwag ka masyadong maligalig. Bakit pa natin patatagalin? Hindi ba? Ayos na? Maghintay tayong tumawag ang mga yon. Relax lang, okay? Kapag nabasa nila ang resulta ng DNA, tsako, agad na tatawagan ka. Yun ang sinasabi ko eh. Ang galing ha? Manghuhula ka na rin kuya. Si Lloyd na nga ang tumutawag. Sagutin mo na. Ang boses mo ha, huwag mong kakalimutan. Sandali lang. Mag-internalize muna ako. Ang tagal eh. Sagutin mo na at baka magbago ang isip ni Lloyda. Okay. Eto na. Gagawin ko na. Sasagutin ko na. Tumawag si Lloyda para pabalikin sila sa malaking bahay. Dumating na ang resulta ng DNA. Hindi pa man ito nababasa pero alam ni Dante kung ano ang nakasaad doon. "99.9%. Bien, siya nga si Baby Jane. Yes! Ang ating baby Jane! Anak ko, I'm so sorry kung hindi agad ako naniwala sa'yo. Napakatagal na panahon na kasi doon. Anak ko. Okay lang po yun, ma'am. Naunawaan ko po kayo. Kasi po nung unang makaharap ko kayo ni sir, hindi din po ako makapaniwala. Kasi po ang yaman nyo. Samantalang ako, lumaki ako sa isang beses lang kumain sa isang araw. Diyos ko, patawarin mo kami ng papa mo kung pinagdaanan mo ang hirap ng buhay sa mahabang panahon. Maniwala ka, anak. Ginawa namin ang lahat. Kay tagal ka naming hinahanap. Pero nang dumating sa buhay niyo si Aryan, tumigil na kayo sa paghahanap sa akin. Yun ay dahil sa wala kaming anumang ideya na buhay ka pa noong mga oras na yun. Huwag mong sisihin ang mama mo. Naku, hindi po sir. Wala po akong sinisisi sa nangyari. Patawarin niyo po ako sa nasabi ko. Hindi na mahalaga kung ano man ang nangyari noon. Ang importante ay ang ngayon. Nandito ka na, anak. Babawi kami ng papa mo sa'yo.
Humiling ka lahat ng gusto mo. Ibibigay namin sa'yo yon. Wala po, ma'am. Sapat po sa akin na makasama ko kayo. Ay, Kuya Dante. Maraming salamat dahil hinihatid mo ako dito. Hindi ka makasarili. Dahil nang namatay ang inay, agad mong inisip na isauli ako sa tunay kong mga magulang. At ngayon, okay na ang lahat. Okay ka na dito, sis. Alis na po ako. Basta huwag mong kakalimutan, ha? Nadine, nandito lang ang kuya. Ma'am sir, alis na po ako. Kayo na pong bahala dito sa kapatid ko. Sige, kuya. Mag-iingat ka. Sandali lang, Dante. Sir? Dala ng labis na pasasalamat namin sa'yo. Bibigyan ka namin ng 1,000,000. Nako. Hindi na kailangan, sir. Baka isipin ng kapatid ko na pera-pera lang ang katapat. Kaya ako siya sinamahan dito. Tanggapin mo na, Dante. Kulang pa yan kung tutuusin. Ikaw ang dahilan. Kaya nakasama namin ang aming baby Jane. Sige na, tanggapin mo na ang 1,000,000. Makakatulong yan sa'yo. Pero huwag niyo pong isipin na dahil lang sa pera kaya ako ginawa ang kabutihang loob sa anak ninyo, ma'am, ha? Salamat po talaga. At maaari kang dumalaw dito sa anak namin, Dante. Bukas ang aming tahanan para sa'yo. Talaga po, ma'am. Sir, ay, salamat po. Napakabuti niyo. Anak, bakit naman ma'am at sir ang tawag mo sa amin? Kami ang mga magulang mo. Mula sa araw na ito, tatawagin mo kaming mama at papa. Mama, Papa. Welcome home, anak. Salamat sa Diyos. Napakabuti mo. Ibinalik mo sa amin ang aming anak. Maraming salamat po. Sa ilang dekada nang hindi nakakasama ang anak, tinupad ng mag-asawa ang pangako na babawi sila rito. Pinuno nila ito ng pagmamahal, binigay ang lahat ng pangangailangan. Sina din na kasing bait ng anghel kapag nasa harapan ng kinikilalang bago mga magulang. Ngunit iba ang pinapakita at trato kay Arian. Bulok naman pala itong kotse mo eh. Nagmamayabang ka pa. Akala mo kung sino kang prinsesa kung mag-drive. Di pa pila-pilantik ka pa ng mga daliri mo sa paghawak ng manibela. Pasensya na, Nadine. Nakalimutan yata ni Manong Isko na i-check ang makina. Paano na tayo ngayon, Aber? Nandito tayo sa malaggubat na lugar na ito. Baka lapain tayo ng mga hayop dito. Safe tayo dito. At walang mababangis na hayop. Pag dumadaan nga kami ni na mama dito, humihinto kami para pagmasdan ng magandang tanawin ng mga naglalakihang puno. Magandang view dito. Magandang view? Puro mga puno. Maganda pa yan? Ay, may tao. Ew, wala nga mga mababangis na hayop. Pero may hukluban naman. Ay, Nadine, nakakahiya. Baka marinig ka. At saka, hindi naman yan gaano katinda. Hukluban na nga eh. Siyempre, bing yan. Ano kung marinig niya ako? Mga ineng, naliligaw pa kayo. Ay, tangang matanda. Paano kaming maliligaw? Nasa highway pa kami, oh. Diretso lang ang daan. Hindi mo nakita? Nakabukas ang trunk ng kotse namin. Hindi kami naligaw. Nasiraan kami. Hay, pasensya na. Delikado kasi lugar na ito. Lalo na sa mga kabataang katulad ninyo. Lolo, mawalang galang na po. Paano niyo po nasabing delikado ang lugar nito? Regular po naming dinadaanan ng lugar nito. Wala naman pong nababalita na may napahamak sa lugar na to. Meron, Eneng. Ang may mga masasama ang budhi.
Yon ang nilalamon ng kagubatan. Hinihigop nila ang masamang enerhiya. Ay, hoy, tanda! At bakit ka sa akin nakatingin? Nadine. Ineng, Ano po yun, Lolo? mapalad ang may mga malilinis ang puso sapagkat kakampi nila ang mga elementong binago ng panahon. Ew, kadiri. Mag-alcohol ka, Aryan, ha? Kung anong mikrobyo ang kakapit sa'yo, galing sa matandang yan. Nadine, ano ka ba? Mabaho ang hininga mo, babae. Ogag kang matanda ka. Ah! Lolo! Diyos ko, Nadine, bakit mo itinulak? Hindi tama ang ginagawa mo. Lolo, tumayo na po kayo. Aalalayan ko po kayo. Okay lang po ba kayo? Anong masakit sa inyo? Ayos lang ako, Apo. Umalis na tayo dito, Aryan. At baka nga higupin tayo ng mikrobyo ng matandang yan. Let's go! Lolo, pasensya na po kayo sa kapatid ko. Ang kasalanan ni Juan ay hindi kasalanan ni Pedro. Pasensya na po talaga. Saan po ba ang bahay ninyo? Gusto niyo po ba ihatid na namin kayo? Malapit lang naman po yata. Hindi po namin kayo maisasakay sa kotse. Nasiraan po kasi kami. Hindi si Ryan. Subukan mong paandarin, Apo. Pasensya na rin sa abala. Ho? Aryan! Halika na nga! Rico naman, Nadine. Huwag mo naman akong hihilayan, nasasaktan ako. Ano ba? Kinikilabutan ako sa matandang yan. Umalis na tayo dito. Hindi ka nga humingi ng sorry kay Lolo. Paano kung nasaktan siya, ha? Oh. Ha? Nasaan na ang matandang yun? Eh di umalis na siya. Agad-agad? Nawala? Naku, baka sarili niyang tinutukoy niyang elemento na nakatira sa gubat. I hate this place. Pandirin mo na ang sasakyan. Umalis na tayo dito. Sandali lang. Titingnan ko lang kung anong sira ng sasakyan. Oh. Ha? Umandad na, Nadine. Ano? Ay, ang tanga mo. Tapos bumaba pa tayo ng kotse. Nakaharap tuloy natin ang mukluban na yon. Tara na nga! Sa simula pa lang, hindi na maganda ang turing ni Nadine kay Aryan. At tanggap ito ng kapatid. Ngunit ang pagiging maldita at sama ng ugali ni Nadine ay naibahagi sa ibang tao, lalo na sa matandang si Ador. Saan kaya ang bahay niya dito? Malapit lang yun. Huwag naman sana sa kasukalan ng gubat na ito. Oh, ay, ano yun? Ako lang naman ang taong nandito. Saan galing yung tunog na yun? Anong ginagawa mo rito? Amoy na amoy ko ang takot sa iyong puso. Lolo! Ha? Tama ang kutob ko. Ikaw nga. Naalala niyo pa po ba ako, Lolo? Ako po si Aryan. Kasama ko po yung kapatid ko nung araw na nasiraan kami ng kotse. Hindi ko makakalimutan ang tagpong iyon, Apo. Naalala niyo po ako? Nagbabaka sakali po ako na makita kayo. Nag-aalala po ako sa nangyari sa inyo nung isang araw. Pasensya na po ha. Ngayon lang ako nakabalik para po itanong kung kumusta na po ang kalagayan ninyo. Naalala mo ako, kaya ka nagbalik.
Opo, Lolo. Alam ko pong nasaktan kayo dahil sa pagbagsak nyo. Dahil po sa itinulak kayo ng aking kapatid. Humihingi po ako ulit ng sorry sa inyo. Napakabuti ng iyong puso, Apo. Ha? Lolo? Oh, bakit? Bakit po may dugo kayo sa labi ninyo? At may mga balahibo po kayo ng hayop sa buhok ninyo? Ha? Um, Huwag kang matakot, Apo. Hindi ako masama. Wala akong pinapatay. Hindi ako kumakain ng laman at bituka ng tao. Bakit ka natigilan? Hindi ka naniniwala sa akin? Anong nakakatawa? Hindi siya natatakot sa akin. Pasensya na po kayo, Lolo. Nai-imagine ko po kasi habang hinahabol ninyo yung mga hayop sa gubat. Ha? Hayan po, nasugatan kayo. May dugo po sa labi ninyo. Hindi sugat yan, Apo. At hindi galing sa akin ang dugong ito. Dinalhan ko po kayo ng pagkain, Lolo. At dinalhan ko na rin po kayo ng first aid kit. At bakit ka nag-abala sa akin? Naku, hindi po abala ito, Lolo. Para po kapag nasugatan kayo, may gamot po kayo. Lo, huwag na po kayong maglakad kung saan-saan. Saan po pala dito ang bahay ninyo? Huwag mo nang alamin, Apo. Sige po, pero ayos lang po talaga kayo? Ngayong nakilala na kita ng husto, ayos na ayos ako, Apo. Masaya ako dahil may mga tao pa pala sa panahong ito ang natitirang katulad mo. Ho? Balang araw, makakaganti din ako sa kabutihan mo. Mag-iingat po kayo mabuti, Lolo, ha? Sige po. Aalis na po ako. Mag-iingat ka, Apo. Hanggang sa muli. Anong ginagawa mo? Nakahiga. Bulag ka ba? Silid ko ito, Nadine. Dito kasi sa bahay, bawal pumasok sa silid ng walang permiso. Wow, talaga? Para itong silid na ito, pinagdadamot mo pa? Yun na kasi ang nakalakhan ko. Isa yan sa itinuro sa akin ni na Mama at Papa. Sa iyo siguro. Kasi, ampon ka lang. Nadine, Ako, lahat pwede kong pasukin. Lahat pwede kong gawin. Dahil ako ang totoong anak ng mga magulang ko. pasensya na. Palit kaya tayo ng kwarto. Ha? Hindi pwede. At bakit naman hindi pwede? Sige nga. May sarili kang silid. Pareho namang malaki ang kwarto natin, ha? Mas gusto ko dito eh. Mas komportable ako. So, doon ka na lang sa kwarto ko. At ako, dito. Nadine. Mukhang may bonding moment ang dalawa kong dalaga, ha? Mama. Opo, nagbabanding kami ng sister ko. Baka gusto ninyong lumabas, mag-shopping, anywhere na gusto ninyong puntahan. Hindi yung eskwela at bahay lang kayo. Yes! Huwag na po, Ma. Kailangan ko po kasing mag-review. Dahil malapit na po ang exams namin. Oo nga pala, Mama. Kailangan ko ring mag-review. Kaya nga nandito ako sa kwarto ni Aryan. Kasi magre-review po kami. Ang sisipag mag-aral ng mga anak ko. Okay, basta anytime na gusto ninyong lumabas, do it, okay? O sige na, maiwan ko na kayo. Mama? Yes, anak? Kasi si Aryan, humihingi ako ng favor sa kanya kanina. Favor? Ano ba yun? Mas komportable kasi ako sa kwarto na ito. Mas malapit din sa room niyo ni Papa. Ma, pwede bang magpalit kami ng kwarto ni Aryan? Oh, Please, Ma. Gusto ko dito.
Ito na lang ang room ko. Aryan, anak, okay lang ba sa'yo? Sanay na po kasi ako dito sa silid ko, ma. Ba't? Ay, ma. Ayaw akong pagbigyan ni Aryan, no? Nauna naman siyang dumating dito eh. Gusto ko sanang mas malapit ang tulugan ko sa inyo ni Papa. Di ba, ma? Mas may karapatan naman akong humiling sa inyo. Kasi ako ang totoo niyong anak. Nadine, Ha? pareho kayo ni Arya na may karapatan. Pantay kayo. Dahil pareho namin kayong totoong anak. Sorry, Mama. Alam ko naman po yun. Kay Arya ng silid na ito, siyang nauna. Bago ka palang iha. Pasasan ba't masasanay ka rin sa silid mo at magiging komportable ka rin? Tama po kayo, Mama. Sige po. Nagbakasakali lang naman po ako kung makalusot. Ikaw talaga. Okay, maiwan ko na kayo. Huwag niyong kalilimutan, dinner time at 7. Opo, ma. Sige na, Nadine. Magsisimula na ako mag-review. Ano? Siguro abot hanggang tenga ang ngiti mo paglabas ko dito, ha? Ha? Ano? Akala mo, dahil kinampihan ka ni Mama, ay panalo ka na. Iniisip mo na mas mahal ka niya kesa sa akin. Hindi totoo yan, Nadine. Hindi ako nag-iisip ng ganyan. Dahil kahit pa bali-baliktarin mo pa ang bahay na ito, ampun ka pa rin. At ako ang legal na anak ng mga magulang ko. Tanda, porket marunong ka mag-drive ng kotse, lagi kang binibilhan ng bago. Pwede kang humiling ng bagong kotse, Nadine. Sigurado ako bibilhan ka rin ni Papa. Oo nga, ano? Ay, talaga, hindi niya ako maihindian. Ay, magpapabili din ako. Mas maganda pa dyan sa bago mong kotse. Pero paano ka bibilhan? Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong mag-drive. Ba't? Ano? Di kukuha ako ng sarili kong driver. Ikaw ang bahala. Hoy, wag kang kukontra ha. Hindi naman ako kumukontra. Diba? Mismong sina Mama at Papa ang nagsabi. Humiling ka lang kahit anong gusto mo. Ibibigay nila sa'yo. Talaga? Huwag mo sanang isipin na balakid ako sa pagdating mo dito. Sa totoo lang, masaya ako. Kasi buo ng pamilya ni na Mama at Papa. Lalo pat natagpuan ka na nila. Hay naku, Aryan. Kung sa mag-asawa bibenta ang katramahan mo, sa akin hindi. Maniniwala lang ako na sincere ka sa sinasabi mo kung wala ka na sa bahay na ito at sa buhay namin. Ha? Hello, ladies. Ay, Papa! Aryan, iha. Nagustuhan mo ba ang latest model ng kotse na binili namin ng mama mo sa'yo? Yes, Pa. Salamat po. Tumawag sa akin ang principal ng school nyo. Again, you're at the top among all the students. Gusto lang naming iparamdam sa'yo ng mama mo how proud we are to you, anak. Thank you po, Papa. Pag-iigihan ko pa po para sa inyo. Anak, kahit hindi ikaw ang mag-top, we are forever proud of you. Thank you, Papa. Papa? Ako din. Gusto ko din ng latest model ng kotse. Para may bago ako magamit pagpasok sa school. Why not, iha? Pero Ha? Pero ano, Papa? first, you must learn how to drive. Paano mo maidi-display ang bago mong kotse kung hindi ikaw mismo ang nagdadrive, di ba? Pero Papa, pwede naman akong kumuha ng driver. Iha, be like your sister. She's very independent. Kahit ilang kotse ang gusto mo, basta't marunong ka mag-drive. Okay? I'll see you both later. Masaya ka na? Ha? Ikaw ang buwisit eh. O ano, marunong ka na mag-drive. Huwag nila akong ikukumpara sa'yo. Tama naman ang sinabi ni Papa. Hindi tama na ikaw ang pinapabora nila kesa sa akin. Ano bang problema mo, Nadine? Pag sa harap ni na Mama at Papa,
Napakahinhin mong magsalita at mabait ka. Pero kapag sa akin lagi kang galit, wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Dahil masakit ka sa mata. Kaya kapag hindi sinusunod ni na mama at papa ang gusto ko, ikaw ang pagbubuntunan ko. Ano? Kaya wala kang choice. Pero kung gusto mo naman, lumayas ka. Nadine, Alalang-alala sa mga magulang kaya tiniis ni Arian ang pangiinsulto at pang-aapi sa kanya ni Nadine. Ngunit hindi inakala ng dalaga na higit pa doon ang kayang gawin ng kapatid niya. Wow! Astiga! Ang gala ng damit mo ngayon. Ano? Regalo na naman sa'yo ng mag-asawa? mag-asawa? Sina mama at papa? Bakit ganyan ang tawag mo sa kanila? Huwag mo ngang ibahin ang usapan. Porket top ka sa school nyo, sa'yo na ang spotlight. Wow ha? Padaanin mo na ako, Nadine. Malilate na ako sa recognition sa school. Siyang-siya ka ano? Ano kaya kung huwag kang umattend sa recognition? At pagalitin natin ang mama at papa sa'yo. Ano na naman bang pinagsasasabi mo? Tingnan ko lang kung sino ang kakampihan ng mag-asawa. Nadine, ano ba? Huwag mo akong itulak. Mahuhulog ako sa hagdan. Hulog sa hagdan? Oo nga no. Yan ang gusto mo ha. Eh di gawin natin. Ano? Nadine! Oh, ay, wag! Aryan! Wag mo akong itulak! Mahuhulog ako! Wag, Aryan! Mahawa ka! Ay, naku. Tulungan niyo ako! Ay, nag-aaway yung Aryan, dalawa. wag! Tingnan niyo. Aryan, ano ka ba? Nadine, ano bang pinagsasasabi mo? Aray ko, Aryan, Huwag kang mahulog malikot. ako, Baka Aryan. mahulog ka. Wag mo akong itulak! Nadine! Ay, Diyos ko! Ay, ano bang nangyari? Nag-aaway yung dalawa! Anong ingay yun? Nadine! Anak! Nadine! Anong nangyari? Bien, dalhin natin sa ospital si Nadine. May dugo ang ulo niya. Ano ba kasing nangyari? Eh, Bob, narinig po namin nagsisigaw. Nakikiusap si Senyorita Nadine kay Senyorita Arian na huwag siyang itulak dahil mahuhulog siya. Eh, narinig na lang po namin. Nakita namin nahulog na po si Senyorita Nadine. Bumagsak po dito. Anong ginawa mo, Arian? Bakit mo ginawa ito sa kapatid mo? Ano ba nangyayari sa'yo? Ma, hindi pwedeng palagpasin ito. Mag-uusap tayo mamaya! Nasaktan si Arian sa nangyari. Noon lamang niya nakitang nag-aalala ng labis at nagalit sa kanya ang kanyang mga magulang. Higit sa lahat, hindi niya naisip na magagawa yun ni Nadine sa kagustuhan lang nito na sirain ang kanyang imahe sa mag-asawa. Ma, kumusta na po si Nadine? Mabuti't ligtas ang kapatid mo. Pero may tahi siya sa ulo. Dahil sa pagkakabagsak niya. Mabuti't yun lang ang tinamo ni Nadine. Maupo ka. Mag-uusap tayo. Ma, akala namin ng papa mo, magandang relasyon ninyong magkapatid. Ano't itinulak mo siya sa hagdanan? Ay, nais lang naming marinig ng mama mo ang sasabihin mo, anak. Magsalita ka. May galit ka ba sa kapatid mo? Wala po, Papa. Nararamdaman mo ba na hindi pantay ang pagmamahal namin sa inyo ni Nadine? Anak, pareho namin kayong mahal ng kapatid mo. Lahat ibinibigay namin sa inyong dalawa. Naiinggit ka ba sa kanya? Kaya mo ito ginagawa? Hindi po, Ma. Pa, hindi ko po gagawin yung kay Nadine. Hindi ko po siya sasaktan. Alam ko pong siyang tunay ninyong anak. Bakit ko po gagawin yun? Ayoko pong saktan ang kalooban ninyo. Ma, Pa. Kung ganon, bakit?
Anong tawag dun sa ginawa mo sa kapatid mo? Pa, kusa po siyang nagpatihulog sa hagdanan. Anong sinasabi mo? Sinong baliw ang gagawa nun? Hindi kami magagalit ng papa mo kung magsasabi ka ng totoo, anak. Kami ng papa mo ang magbabago kung may mali kami sa pagpapalaki sa inyong magkapatid. Totoo po ang sinasabi ko, Mama. Si Nadine po ang may galit sa akin. Hinarangan niya po ako sa hagdan. Ayaw niya po akong padaanin. Nakiusap po ako na padaanin niya ako dahil malilate na ako sa recognition. Bakit niya naman gagawin yun? Ma, Anong naisipan niya para gawin yun? hindi ko po alam. Bien, Ay. Sige na, Aryan. Bumalik ka na sa kwarto mo. Iwan mo muna kami ng mama mo. sorry po, Mama, Papa. Pero hindi ko magagawang saktan si Nadine o kahit na sino dahil masama pong manakit ng ibang tao. Babalik na po ako sa silid ko. Aling Miding, ano pong narinig mo nung araw na yon? Habang sumisigaw po si Senyorita Nadine, narinig ko pong sinabi ni Senyorita Arian. Nadine, anong pinagsasasabi mo? Huwag kang malikot, baka mahulog ka. Idarat na lang po namin. Takot na takot si Senyorita Arian. Mama, sir. Bien, sinong paniniwalaan natin? Kilala natin si Aryan. Mas matagal natin siyang nakasama, Loida. Si Nadine, may mga kilos siyang kakaiba. Siya ang tunay nating anak, Bien. Dahilan na yon para paniwalaan natin ang mali at baliwalain ang tama. Ganun ba, Loida? Alam ng Diyos kung gaano ko kamahal ang mga anak natin, Bien. Kung kailan buo na ang pamilya natin. Loida, Sinisisi ko ang sarili ko na hindi tayo nagpalaki at gumabay sa anak natin. Kailangan ako ng anak natin, Bien. Kailangan niya tayo. Magkapatid na maituturing, ngunit magkaiba ang dugong nananalaytay sa dalawang anak. Magkaiba man ang ugali, ngunit hindi na malaga ito para kay Loida. Si Bien ang naisip niya. Halika nga! Nadine, ano ba? Anong gagawin mo? Bakit nandito tayo sa lugar na to? Malalaman mo. Matagal ko nang gustong gawin ito sa'yo. Alam mo ba yon, ha? Huwag mong gawin sa akin to. Wala akong kasalanan sa'yo. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Akala ko ba matalino ka? Hindi mo alam? Masyado kang papapel. Ampon ka lang. Pero kung umasta ka, parang ikaw ang tunay na anak ng mayamang mag-asawa. Bakit ka ba nagagalit? Pareho lang naman tayong ampon. Hindi ako ampon. Ikaw! Anong tawag mo sa sarili mo, Nadine? Hindi lahat kaya mong paniwalain na anak ka ni na mama at papa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Anong alam mo, ha? Magsalita ka! Anong alam mo? Sa ugali mo, sa takbo ng utak mo, ni isa wala kang minana sa kabutihan ni na mama at papa. Oh, so talagang alam mo na. Nadine, Kaya tama ang ideya ko. Dapat nga, mawala ka na sa buhay namin. Nadine, umuwi na tayo. Hahanapin na tayo ni na mama. Nag-aalala na sila. Oy, wow! Isang mabait at sunod-sunurang anak. Nadine, Masyado kang pa-sweet. Alam mo bang kinikilabutan ako sa kaartehan mo? Nakakainis. Ikaw ang ampon. Ako ang tunay na anak. Kuno. Pero, mas pinapaborang kanila. Mas mahal ka na mag-asawang yon. Sa tingin mo, hahayaan ko mait sa puwera ako, ha? No way! Nadine, maawa ka. Gaga! Wala sa ugali ko ang awa. Gusto ko nang ang sakali na mag-asawang yon para sa akin mapunta lahat ng kayamanan nila. Wag! Nadine, wag! Tinanggap ka nila.
Ibinigay nila ang lahat ng gusto mo. Ang kaso nga nandyan ka eh. Ayoko na ngang makasama ka sa malaking bahay na yon, Aryan. Yun ang problema. Gusto ko, ako lang. Kung ganun aalis ako, huwag mo lang pag-isipan ng masama si na mama at papa. Yan ang gusto kong marinig mula mismo sa bibig mo, Aryan. Para hindi naman ako makonsensya sa gagawin ko, di ba? Ha? Good idea. Umalis ka na lang. Umuwi na tayo. Normal ako magpapaalam kina mama at papa. Ay, no. Hindi. Hindi ka magsasabi. Kasi tsak ko naman na hindi papayag ang dalawang yon. Ay, Mas mabuti, umalis ka na lang nang walang paalam. hindi ko magagawa yan. Tutulungan naman kita eh. Kaya nga kita dinala dito. Ay, Nadine, ano? Sige na, lakad na. Pasok ka dyan sa kagubatan na yan. Hindi. Anong hindi? Lakad! Doon! Kapag bumalik ka sa malaking bahay, uubusin ko kayong patayin ng mag-asawang yon. Papatayin ko kayong lahat. Diyos ko. Nanginig ang buong katawan ni Aryan, ngunit pikit mata itong sumusunod. Pinasok nito ang kasukalan ng kagubatan, hati ang takot sa puso ng dalaga. Sa lugar na hindi pamilyar sa kanya at sa salitang binitiwan ng kinikilalang kapatid, gagawin niya ito para sa ikatatahimik ng kanyang pamilya. Mama! Papa! Si Aryan! Ha? Anong nangyari sa kapatid mo? Ma! Si Aryan! Noon pa siya may sinasabi sa akin na aalis siya. Pinipigilan ko siya. Akala ko makikinig siya sa akin. Kakausapin ko siya. Pawala na siya sa silid niya. Ano? Saan nagpunta ang kapatid mo? Sabihin mo na din. Iniwan ko lang siya sandali eh. Pagbalik ko wala na siya. Hindi. Imposible. Hindi yung gagawin ng kapatid mo. Aling Miding, i-check mo ang mga gamit ni Aryan kung nandyan pa. Ay sige po, sir. Kung umalis siya, babalik din siya. Hindi niya kami iiwan ng papa mo. Ma! Pa! Wala na po ang mga gamit ni Aryan. Bitbit niya lahat. Ano? Hindi magagawa ito ni Aryan, Bien. Hanapin mo ang anak natin. Saan siya pupunta? Baka mapahamak si Aryan. Bien, hanapin mo ang anak ko! Lloyda, huminahon ka. Oo, hahanapin ko si Aryan. Huminahon ka lang. No way. Bago niyo pa siya makita, nilapan na siya ng mga mababangis na hayop sa gubat. Mabuti na lang at naisipan ko kaagad ito na itapon ng mga gamit ni Aryan sa ilog. Di walang ebidensya. Walang sagot sa tanong ng mag-asawa. Batid ng dalawa na pinalaki nila ng maayos si Aryan. Hindi sila makapaniwala. Basta na lang itong aalis na walang mabigat na dahilan. Samantala, sa gitna ng kagubatan, kinakapa ni Aryan ang dilim ng kapaligiran. Madilim na. Halos hindi ko na nakikita ang daan palabas ng gubat na to. Saan ako pupunta? Hindi ako pwedeng bumalik kina mama. Mapapahamak sila dahil sa akin. May mas karapatan si Nadine dahil siyang tunay na anak. Oh. Ano yun? Diyos ko. Iligtas niyo po ako. Ilayo niyo po ako sa kapahamakan. Huwag niyo po akong pababayaan. Ang tunog na yun. Pamilyar sa akin ang tunog na yun. Nawala ng malay ang dalaga. Hindi nito nakayanan ang gutom at pagod. Ganon din ang takot. Nagising siya sa lugar na hindi pamilyar sa kanya.
Mm. Nasaan ako? Anong lugar ito? Nagkamalay ka na, Apo. Mabisa ang pinausukan kong dahon para magising ka. Lolo, paano po ako napunta dito? Binuhat niyo po ako? Nakita kitang nakahandusay sa malaking puno sa gitna ng kagubatan. Abay, oo, Apo. Sa edad kong ito, malakas pa ang lolo mo. Ano pong ginawa niyo sa gitna ng gubat, Lolo? Madaling po doon. Paano niyo po ako nakita? Ha? Mabuti na lang po nakita niyo ako. Ang tanda ko po, may narinig akong isang kakaibang tunog. Paglingon ko, may bumaba galing sa itaas. Ang itsura niya, parang isang... Isang mabangis, nakakaibang hayop yun, Apo. Yun ang tumampad sa iyo. Mabuti na lang, hindi po kayo napahamak, Lolo. Nag-aalala ka sa akin. Pero sa sarili mo, munti ka na ring mapahamak. Wala na pong silbi ang buhay ko, Lolo. Wala na po akong pamilya. May mga magulang ka. May kapatid. Sa tingin ko, ay mayaman ang iyong angkan. Inampun po ako ng mayamang mag-asawa, Lolo. Napakabait po nila. Mahal na mahal nila ako. Ngunit malupit at salbahe ang kapatid mo. Si Nadine, siya po ang tunay na anak ni na Mama at Papa. Galit po siya sa akin. Kapag hindi ako umalis, sasaktan niya ang mga magulang namin. Siya po ang nagdala sa akin at pinilit niya akong papasukin sa gubat. Apo, Lolo, maaari po bang dumika na muna ako? Mabuti po dito tahimik. Apo, walang pagkain dito. Walang maayos na higaan. Hindi ka mabubuhay sa lugar na ito. Okay lang po yun, Lolo. Hindi po ako natatakot mabuhay sa hirap. Kung ano pong kinakain ninyo, yun na din po ang kakainin ko. Ha? Hindi na po ako makakapasok sa eskwela. Hindi na ako makakapagtapos ng pag-aaral. Kailangan ko pong maghanap ng trabaho para buhayin ang sarili ko. Tama, Lolo. Isasama ko po kayo. Apo, Marunong po ako kahit na anong trabaho. Pagbubutihin ko po para makakain tayo. ay, napakabuti ng puso ng babaeng ito. Ang sino mang umapi sa kanya, kailangang managot. Walang puwang. Naramdaman ni Adora ang bigat na dinaramdam ng dalaga. Malinis ang puso nito. Hindi nito kayang ipahamak ang dalaga. Batid ng matanda na dumating na ang oras. Kailangan ng baguhin ang kanyang nakasanayang buhay. Akala ko ba, mangingibang bansa tayo. Isa-shopping niyo ako. Nadine, yan pa ba ang iniisip mo? Hindi mo ba nakikita na hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang kapatid mo? Nag-aalala din po ako, Mama. Pero may mga tao na si Papang inutusan para hanapin si Aryan, di ba? Naniniwala po ako makikita nila ang kapatid ko. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Wala na si Aryan. Eh di ikaw na ang nag-iisang prinsesa sa malaking bahay. At hindi lang yun, sis. Nag-iisa kang tagapagmana ng mag-asawang yon. Kahit siguro patay na ang Aryan na yon, pamamanahan pa siya ng 2 buwisit na yon. Walang bisang isang patay na. Kung talagang patay na siya. Eh sinong mamubuhay sa gitna ng gubat, Aber? Eh paano kung makalabas siya ng gubat na yon? Paano kung nasa tabi-tabi lang siya? Paano kung buhay pa rin siya hanggang ngayon? Abay, kasalanan mo na yon. Ha? Hindi ka nagsabi sa akin eh. Sinolo mo. Kung pumalpak yun, sarili mo lang ang sisisihin mo. Kuya naman, samahan mo ako. Saan?
balikan natin yung lugar na yon. Delikado. Kailangang limitahan mong kilos mo. Baka matiklo ka ng mayamang mag-asawa yon. Masilipan ka lang ng dudang kilos. Booking ka. Pagdududahan nila ang tunay nilang anak? Hindi, no? Aryan, malamang patay na yon. Sabi ko nga sa iyo, di ba? Pero gusto kong makita ng dalawa kong mga mata na wala nang ang buhay ang babaeng yon. Teka lang. Oh, ano? Hoy ha, huwag mong sabihin natatakot ka. Tol, mga malalaking puno lang ang nasa loob ng gubat na ito. Hello? Para kasing ibang pakiramdam ko eh. Pero lang ang katapat niyan. Wow! Babayaran mo ako. Magkano? Hindi pa ba sapat sa'yo yung 1 milyong pabuya ng mag-asawang tangang yon? Mukha ka talagang pera. Oo na. Okay. Magta-transfer ako ng another 1 million pagkatapos nito. Yan ang gusto ko sa'yo, sis eh. Kaya nga mahal na mahal kita. Dahil sa pera. Pweh! Halika na nga. Baka abutin tayo ng dilim dito. Ew! Let's go! Sa loob ng kagubatan, hindi napansin ng dalawa ang lawak nito. Ang mithiing makita pa si Aryan. Buhay man ito o patay, ang tanging hangad lamang ng dalawa hanggang sa... Shit! Wala na bang katapusan ng paglakad natin? Ay, pagod na ako, kuya. Hanggang ngayon, wala pa tayong nakikitang proof na patay na nga ang katawan ng Arya na yon. Plano mo ito. Nagrereklamo ka. Ay! Oh, ay! Tingnan mo! Isang maliit na kubo. Tignan mo nga naman. Sa mismong gitna ng gubat, may kubo. Ibig sabihin, may taong nakatira dito. Sinong mabubuhay sa lugar na ito? Halika, tingnan natin. Baka nandiyan si Aryan. Apo, tingnan mo. Marami na naman akong nakuha mga prutas. Ang galing mo talaga, Lolo. Sana sa susunod, may isda tayong mahuli sa sapa. Aba, kung wala, para may pambili tayo ng isda at iba pang kailangan natin dito. Oo nga po. Tutulungan ko na po kayo, Lolo. Kaya ko na yun, Apo. Teka, mukhang nakalimutan mo na ang plano mong lisanin ang lugar na ito para sa pagbabagong buhay mo. Lolo, gusto ko na po dito. Tahimik po kasi. At saka, may napagkukunan naman tayo ng pagkain. Pero kapag wala na po, kailangan ko na pong maghanap ng trabaho. Ang galing ng apo ko. Mula nang dumating siya rito, hindi ko na muling tinikman ang dugo ng mga hayop. At hindi ako nakaramdam ng panghihina sa katawan. Dinala siya ng Diyos sa akin. Siya ang dahilan kaya unti-unti akong nakakabitaw sa sumpa. Lolo, may masakit po ba sa inyo? Nawala na po kayo ng kibo. Nakatingin lang kayo sa akin. Masaya lang ako, Apo. At sa akin ka ibinigay ng Panginoon. Ang lolo talaga. Ako po ang dapat na magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Kasi po, iniligtas niyo ako sa oras na kailangan ko ng taong makakapitan. Well. Tingnan mo nga naman. Pag masamang damo, matagal mamatay. Kasama ang isang mabahong hukluban. Kilala mo ang matandang yan, sis. Siya ang dahilan. Kaya naligo ako ng alcohol sa katawan. Ay, Nadine, Lolo, Huwag kang matakot, Apo.
Nasa loob sila ng aking teritoryo. At walang mag-aangkin ng teritoryo mo, tanda. Sayong-sayo na. Paano to, sis? Hindi lang isang ililigpit natin. May dagdag pang isa. Ayaw mo niyan, Tol? May bonus ka pa. Nananahimik na ako, Nadine. Nasa iyo na ang lahat ng gusto mo. Nagtagumpay ka na mawala ako sa buhay ni na Mama at Papa. Ano pang kailangan mo sa akin? Ang iyong kamatayan. Kanyang kakasama? Pumapatay na walang kalaban-laban? Kung nakilala lang kita ng mas maaga, sana noon pa, sinabi ko na kina Mama at Papa ang totoo mong kulay. Kaso, huli na. Kaya nga kita unang dinispatcha dahil alam kong ikaw ang magiging sagabal sa pangarap ko. Ang maangkin lahat ng kayamanan na mag-asawang tangang yon. Hindi ka totoong anak ni na Mama at Papa. Utak lang ang ginagamit namin ng kapatid ko. Kaya ang totoong matalino ay ako. At hindi ikaw. Tol, pwede ba? Nakakasuka ang lugar na ito Gawin mo lang nga ang dapat gawin. Isama mo pati ang hukluban na yan. Anong gagawin niyo? Huwag niyong idamay si Lolo. Ako na lang ang saktan niyo. Huwag kang mag-alala, Apo. Hindi nila tayo masasaktan. Matapang kang matanda ka. Nagkakabali kayo ng lugar na pinasok. Hindi na kayo makakalabas ng buhay sa gubat na ito. Tol, ako ang papatay sa matandang yan. Tapusin na natin to, sis! Nadine! Papa? Oh, shit! Anong ginagawa nila dito? Paano nila tayo nasundan? Sinasabi ko na nga ba? Hindi ka nag-iingat sa kilos mo. Nasundan ka nila hanggang dito. Ako ang bahala. Mama! Papa! Tingnan nyo, nandito si Aryan. Gusto ko makatulong sa paghahanap. Dahil gusto kong mabuo ulit tayo. Ay, salamat sa Diyos. Nahanap ko ang kapatid ko. Hindi ba, Aryan? Aryan, anak, salamat sa Diyos at buhay ka. Hinahanap ka namin ng Papa mo. Mama. Aryan, umuwi na tayo, kapatid ko. Huwag mo siyang hahawakan. Mama, tinapit niyo ang kamay ko. Sinampal niyo ako. Huwag mong sasampalin ang kapatid ko! Huwag kang mangingialam, Dante. Anong ibig sabihin nito, ha? Kami na nga ang nakahanap kay Aryan Anong palabas to? Bakit kayo nagagalit kay Nadine? Siya ang totoo ninyong anak. Ganyan ba kung ituring ninyo ang kapatid ko? Sa mga pulis na kayo magpaliwanag. Pero sinisiguro ko sa inyo, sa kulungan pa rin ang bagsak ninyo magkapatid. Mapanlil lang! Oh! Papa, ano ang sinasabi niyo? Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Anak niyo ako at... Kasunod namin ng mga pulis. Tumawag na kami bago kami pumasok sa gubat na ito para sundan kayo. Paparating na sila para damputin kayo. Ma! Pa! Walang kabayaran ang ginawa niyo sa pamilya namin. Pero pasasan ba? Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito. Hindi nyo kami maloloko ng mahabang panahon. Ma, uuwi na tayo, anak. Ligtas ka na. Aryan, Loida, tayo na. Ma, Pa, ipapakilala ko po sa inyo si Lolo. Siya po ang nagligtas sa akin at kumupkop nang pumasok ako sa gubat na ito. Matanda? Sinong tinutukoy mo, anak? Ha? Lolo? Lolo? Wala kaming nakitang matanda nang dumating kami, Aryan. Halika na. Umalis na tayo dito. Mama! Pa! Nadine! Sandali! Narinig mo, Tol? Bakit ganun sila? At anong pulis ang sinasabi ng mga gagong yun? Hindi ko gusto ang tabas ng dila ng dalawang yun. O baka, nadala lang sila nang makita ang ampon nila. Narinig mo, di ba?
Tinawag nila tayong mapandinlang at manluloko. Naloko na. Bisto ka na nila. Ano? Hindi pwede. Paano nila malalaman, Aber? Paano nilang nasabi? Tanga. Kung ganon, bakit nila sinabi yon kung hindi ka pa nila bistado? Oh, shit! Kung ganun pala, hindi na sila dapat na makalabas sa gubat na ito. Ang tanga natin. Halika, sundan natin sila. Dito ko tatapusin ang buhay nila. Bilisan na natin! Ano yun? Saan sa tingin ninyo kayo pupunta? Ang hukluban? Paano nga? Oh, hindi ka tao! Isa siyang... Demonyo ka! Aswang ka! Ang mga katulad nyo ang dapat malibing sa gitna ng kagubatang ito. Hindi kayo dapat makihalubilo sa mga taong may mabubuting puso katulad ni Aryan. Wag! Wag mo kaming takutin, ha? Matanda ka. Hindi mo kami kilala. Ikaw ang malilibing ng buhay sa lugar na ito! Yeah! Kuya! Demonyo ka! Kuya! Kuya! Huwag kang tiyan mo! Kuya! Dati na. Takbo! Kuya! Kuya! Takbo! Kuya! Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Aryan. Hindi! Hindi! Huwag kang lumapit! Demonyo ka! Wag! Hindi nakaligtas sina Nadine at Dante. Sa bagsik at sumpa ng aswang, nagawa nila ang gusto nila sa kabiasnan ng malaya. Manakit at manloko ng kapwa sa gubat kung saan mag-isang naninirahan si Ador. Nagtatago upang walang mabiktimang sinuman. Hindi rin nakaligtas sa kasamaan ang magkapatid. Ngunit ito ang kanyang tinuldukan bilang ganti sa pang-aapi kay Aryan. Ma, yan ang bagong resultang lumabas sa DNA. Sa simula pa lang, duda na pala ang papa mo sa unang resulta nito. Si Dante ang nag-abot ng resulta ng araw na yon. Kaya pala pursigido siya na siya mismo ang kukuha ng resulta sa klinik. Dahil may masama pala siyang motibo. Pinalitan niya ito ng fake result. Masama siya pa. Ibang ipinapakita niyang ugali sa inyo. Galit na galit po siya sa akin. Naniniwala ako sa unang resultang lumabas sa DNA. Pero kailanman, hindi naging magaan ang loob ko sa kanya. Iba ang lukso ng dugo sa totoong kadugo. Ma, Pa, salamat po tinanap niyo ko. Hindi namin mapapatawad ang aming sarili kung muli ka naming hahayaang mawala sa amin ng papa mo, anak. Hinding-hindi na mauulit na malayo ka pa sa amin. Inilihim namin ang lahat ng ito dahil ayaw namin gumawa siya ng bagay na ikakasama nating lahat. Yun pala, matagal na panahon na nalihim niyang pinagmamalupitan ng ating anak Loida. Totoo niyo man akong anak o hindi, hindi na po mahalaga sa akin yun. Pinuno niyo ako ng pagmamahal. Tinuruan niyo po ako ng magandang asal at may takot sa Diyos. Habang buhay ko pong tatanawing malaking utang na loob ito sa inyo. Mama, Papa, Aryan, totoo ka naming anak. Ikaw ang aming unika iha.
maaari pong peke uli ang resulta na ibinigay sa inyo. Pinasaliksik kong mabuti ang tungkol sa kung papaano ka nakarating sa bahay ampunan na yun. 6 na buwan ka pa lang noon. Sister! Sister, may baby po doon! Buhay pa po yung baby! Ayan po ang baby, sister, oh! Kawawa naman! Gutom na gutom po siya! Paano kaya siya nakarating dito sa gubat? Nasaan na kaya ang mga magulang niya, sister? Kawawa naman! Isang madre ang nakapulot sa iyo at nagdala sa iyo sa bahay ampunan. Ang madring yon ang siyang namamahala sa ampunan. Hindi niya agad sinabi sa amin dahil hindi na kami nagtanong pa. Ang mahalaga sa amin noon ay kami ang nakaampun sa iyo. Unang kita pa lang namin sa iyo, anak. Mahal na mahal ka na namin. Mama, Ibang-ibang ugali ni Nadine sa amin ng mama mo. Narinig namin ang mga salaysay ng mga katulong dito. natatakot po ako. Nagbanta po si Nadine na kapag bumalik ako sa inyo, mapapahama kayo, ma. Hindi mangyayari yun, anak. Ayoko nang makita pa ni Anino ng babaeng yon, Bien. Gusto kong makitang nakakulong sila. Pagbabayaran nilang kasalanan nila sa pamilya natin. Lalo na kay Arian. Hello? Ha? Ano? Bien, sinong kausap mo? Papa, nahuli na po ba si Nadine at ang kapatid niya? Ay. Okay po, Sareto. Kayo na po ang bahalang mag-imbestiga sa nangyari. Salamat po. Bien, Dumating ang mga pulis sa lugar kung saan natin nakita si Arian. nahuli na ba ang magkapatid? Wala silang naabutan dun, Loida. Ano? Ibig sabihin, walang naabutang buhay? Wak-wak ang kanilang katawan. Patay na sila nang dumating ang mga pulis. Ang sabi ni Sargento, masahol pa sa mabangis na hayop na gubat ang gumawa noon sa magkapatid. Diyos ko, hindi man lang sila nabigyan ng pagkakataon na aminin at pagsisihan ang kanilang kasalanan. Kawawa naman si Nadine. Anak, may dahilan kaya siya nagkaganon, ma. Marahil ay sa sobrang hirap na dinanas niya noong bata pa siya. Sayang, hanggang dun lang ang pagkakakilala ko sa kanya. Kung sana binigyan niya ako ng pagkakataon na tanggapin ang pamilyang ito, masaya sana tayong lahat. Sayang. Arian, anak, alam mo ba, may nag-apply na bagong hardinero natin. Mukhang mabait kaya tinanggap ko na. Opo, mama. Anong pangalan niya? Mukhang kilala mo siya. Kasi kilala ka niya. Yon ang totoong dahilan kaya ko siya tinanggap agad. Maliban sa magaan ang loob ko sa kanya. Kilala niya ako? Sino po siya? Apo, ako ito. Ay, Lolo! Ay, naku, sandali lang, Apo, ha. Ay, mabaho ako. Ay, ang haba ng akin nilakad. Ay, pawis na pawis ang buong katawan. Ang bango niyo po, Lolo. Miss na miss ko na po kayo. Akala ko po hindi na tayo magkikita. Abay, kilala kita. Isang araw, babalikan mo ang gubat na yon para lang hanapin ako. Talaga pong gagawin ko yun, Lolo. At handa na kami mag-asawa na samahan siya, tatay. Mang Ador, para personal ka naming mapasalamatan sa ginawa mong pagkupkup at pagligtas sa anak namin. Ha? Alam niyo na po, Mama, na siya ang taong ikinikwento ko sa inyo? Ngayon ko palang nalaman, anak. Ramdam ko, siya ang taong sinasabi mo. Lolo,
Huwag na po kayong umalis ha. Dito na po kayo tumira. Di ba, Mama? Kung yan ang gusto mo, sige, payag ako. Kaya pala gano'n na lang kabuti ang loob ng batang ito. Ay dahil nagmana sa inyo, ma'am. Loida na lang po ang itawag niyo sa akin. Mula ngayon, ituturing ka naming pamilya, Mang Ador. Salamat, ma'am. Salamat, Loida. Araw-araw na tayo magkakasama, Lolo. Ang sayo ko po. At habang buhay kitang mapoprotektahan, Apo. Habang buhay.